tayo na po. Napayabang kayo na tangamalan. Discuss tayo dato'y House Bill number 4644. Nakasama yun at nagadong iti sao-sao. Magandama. In fact, pinagpuna, kada ito'y i-favorite sport iti taga-aringay na niya. Jumping into conclusion. Kurang informasyon na. Kaya po, dato'y House Bill number 4644 kat yung pinag-ipon iti aringay kanagoo tapos ang baling na syudad. To be known as Agoo Aringay City. Okay. But before we go, let us go back to history because dato'y magagawa tayo ako as a historical basis na. Dato'y aringay na form iti 1471. Okay. 1741, speak na yan. 1471. At that time, anya tayo, Panggalatot tayo. Panggalatot tayo before 1471. Ay, 1741. No. 1741, Panggalatot tayo. Anya, significant na lang, may malamdamay, kaya ko. Hindi 1850, niya tinapasama. Nabuo iti province ni La Union. Ang time na nabuo iti province of La Union because at the boundary disputes iti talo nga probinsya ni Ilocos, Pangasinan, and Benguet. So, dito leaders tayo iti, kasi tao iti, tatlong maurnos iti boundary disputes iti Pangasinan, Ilocos, and Benguet, ilimpatanda iti nato mga teritoryo na, including Aringay, which used to be party iti Pangasinan, inimpatanda. Okay. Nabuo iti La Union. In 1908, Kapal used to be part of Aringay. Yeah. So, by 1907, insinada iti Kapal nagbaling nga naisina iti ako, ay iti Kapal, hindi Aringay. So, anya na ako. You go back to 1850, anya nga'y dirit na diniday Panggalato nga taga-Aringay, iniibatan ni Pangasinan isuda kamaynayong tagbaling nga probinsya ti La Union. Siguro, nasa gitmat anakan ka, agasan nga'y Panggalato pa, pagbalingan ka, taga-La Union. Nasa gitinakan ka, parehas na tapo. Masakno na nga'y ka-identity dan, ihanda ka Panggalatotan, Ilocanitan. Tatara po ang panahon, we find ourselves in the same situation. Yeah. At present, kastoy itsura natin Aringay. 107 years later from 1850. So, 1907, kastoy iti langan iti Aringay. Nagburak ka di iti Aringay, malipot iti 1741. At katidaktal eraser na ng burak iti Aringay. Awan sawat, karami na ako'y magbagada, merge tayo, mabura ka ng Aringay. Haan nga mabura ang Aringay because history ang barbali. It simply evolves. It does not erase anything. Dato'y, nagsublita yung 1471, Panggalatot tayo. Kanya nga tayo pagtan, Ilocano tayo, Nagalaw yun. So, ibig sabihin, history evolves. Tata, 2014. We find ourselves in the same situation. Anyaya, kaya nga we find ourselves in the same situation because at the moment na po, the boundary dispute tayo between Aringay and Agoo. Anyaya na po yung boundary dispute. Nga na po eh. Boundary dispute. Na po eh. At dagabi na po, tinapagparabas na survey at hindi pa'y panahon niya po aspira at dahil kasi kastuyan nga na boundary dispute. Kapag boundary dispute, kung masurot iti sorbit iti DNR, mapungaw kanya tayo ti kahudwa ti Alaska, Dula, o kan banda ti San Eugenio di Bundang. Kat nagpayag niya po congressman di March, dati katawan. Kuna na, ayat na po may kustro dato'y boundary dispute. This is the same thing nga ibagbaga ni Apo Tesiong idi. Ngano ni Eric, ni Charlie Tagtugaw, ilako da kayo, isay Agoo, kuna daw. Haan nga kayak niya Apo Tesiong diyan. Uray si kami, haan nimot nga kayak nga maarabit na to. Napay nga, yan yung epekto na.
Nung mapukawang ka ti teritoryo, mapukawang ka matang ti populasyon, bumabati, internal revenue allotment mo. Anya nga implikasyon na riyay. Anya nga, agbalin ka nga third class or fourth class municipality, bumaba amin ti level ti serbisyo. Han tayo kaya. So during that time, at tutungtong kami ni Apo Congressman, ni Apo Sandra, si kami nga Sanggunya, ni Apo Eric, tapos ikapsat yung inlalayang merge tayo lang, sir. Tapno, win-win situation. Haan kami mapukawan, agkanar tayo amin-amin. So merger became an idea na develop diay hanggang tumanong tayo ti House Bill number 4644. Gamin na ako, no wala aglalaban tayo iti boundary, sino ti ag-decide? Saan ko ni ang panlalawigan? Si pinagpunayo wata, abahatin tayo ni Congressman Ijay, saan ko ni ang panlalawigan? Assuming na nangabak tayo. So what kung nangabak ka? You still remain second-class municipality. But if you lose everything. So, para kinyate ini, apay ngayon nasugalong iti maabak where you lose everything, and if you win nothing. So, merger. Dahil ako ang istorya na ito. Anya nga i-basis tayo, apay nga kaya tayo merge. Look, manon titawan iti Aringay. We are about 275 years old. Yeah. From 1741, we are now 275 years old, and dato iti naging sitwasyon tayo. Hindi mo man, ma'am. Ano makita yung population? 275 years later, the population. The population ka. Backward. 275 years later, marong populasyon tayo. 47,000 tayo ulangan. Okay. That is significant. Nakita nyo muna palamdama. Tikwate lang ako, 47,000 tayo lang after 275 years. Abay nga, si kayo kami, nakapag kayo magaramit tubig. So ano, wadang dama, nagawit kayo, magaramit kayo, amit tubig, na factor na ito yung development. Okay? Manuman ti income tayo. After 275 years, we are earning about 15 million na tinawunlaan. Are you contented ako? 15 million tikit kitaan tayo, tiwunagan iti 275 years. Okay. On the other hand, kanyang magdisitwasyon tayo. After 500 years, 65,000 dapat, nakapoy dapat, kaya karaming tubig. Ngam, nalalaing dansa nga, kirok ti kwarta, na 65,000 dalang ngam, tikit kitaan da, 90 million. Okay, look at the disparity. Yeah. Anya nga significance na rapoy ka na tayo. No pag na yun ang income tayo, makomply tayo di requirement ni cityhood. Nga, the requirement ni cityhood is 100 million. Aringay plus Agoo, 105 million. So, pasok tayo sa income requirement. Lula di area, nagpasit ti Agoo ako, kabudwa. Yung i-plus mo di Aringay, the requirement is 100 square kilometers, 173 square kilometers tayo. No population, begin tayo lapta. Sa requirement, 150,000. So, anya, video tayo, no kaya tayo tumulad. One of the options is merger. Because on our own, we cannot do it that fast. Ngam, kaya tayo umat, no kaya tayo. Ngam, aburay tayo ti adu nga panawan. Kastoy. Nagpa-computa ka po. Base is a requirement na 100 million income. Ako will need only 2 years to come up with 100 million at an average increase of 5% income annually. On the other hand, di Aringay, tapno maabot tayo di 100 million at the current rate, we need 39 years. Sabagay ako, taon na tayo wala ba hindi? 59 puntulaan. Okay. Next. How about in terms of population? In terms of population, tatlo abutan tayo di 150,000. Agoo needs 43 years at an average rate of 2% yearly increase. How about Aringay?
it will take 59 years. So, kasatlo tayo ngayon, mauray tayo, kayat tayo ti aburay, ti 59 or 32 years. So, para inya tayo ako, there is a remedy. Tatlo, umunlad tayo amin, we give up something in return for something bigger. We give up, we accelerate growth and development by merging. Okay? Sige, isuglintiin ka. Kita nyo natin ako. This is significant niya. Yago, 90 million da. Ito yung Aringay, 15 million, population 65 and 47. Apay nga di Ago, nga 65,000 da, 90 million tikikitaan da. Si tayo rin Aringay, 47, 15 million lang. Apay nga. Kasi kayo matagaringgay, apang kayo ag grocery, ag palpalengke, ag Jollibee, di Ago. Gusto. Ayan na, tinalaka nga presyo ti magatang. Dito'y aringgay mo nyo di Ago. Di Ago. Kahit makita yun. Diba yan? Si kayo, iti, naging problema dito. Yung mura yung kasi Ago. Mabalin tayo nga naramanan, di kwarta tayo mapapan di Ago, nung niki-merge tayo. Anyway, whether you like it or not, you are making Ago very rich. Yeah. Ito no, umay nga tapos Adaman Green is done. Within this year, at the Pure Gold, at the Mark 1, at the 168, at ang tumpay nga ta, ti agatang ijay palingki tayo. There is a big danger nga di 15 million na income tayo kakta, baka bumaba. Tapsat, for the first time di 2012, di pagtuwa may kadapo ben siguma, han tayo nga na-reach di target tayo, at the shortfall tayo nga 600,000. Dinakarkaon ko siguro no may patakbar di kita ng mall si Jago o awan ton ti makolekta ijay palengke. So we are in fact in danger of losing our income. Now, whether we merge. Ako, kunada, dila tuma di Facebook, apay nga nga som tutumas haan nga Ago. Okay. Ay tubaw. Kunada, at kanu offer, awan ti offer nga join iti tubaw ken Santo Tomas with Ago because ang mabaling, di ako dito tubaw ti annual income dalang 3 million. 90 million ijay Ago, so di total na 94 million. Kurang ijay 100 million. Ijay tubaw ti adong ilaw. Dijay requirement nga ti land area, kurang dalang tamot ato nagbasit ti tubaw. Mas masit man siya doon, so 108. Ay, sumrat. Yung income, yung population, kurang. Yan. Santo Tomas, the same thing. Kita nyo Santo Tomas, 8 million lang yung income sa, nabitin, 99 million. Land area, pasok, population, kurang. So, it is not true nga mabalinda nga ag-merge. Saan nga mabalin? Okay? Sige, next. So, naibagat na tayo to come up with a solution in the merger ay the boundary dispute problem, we suggested merger. Kunamat niya po Congressman. Sige, itry tayo nga mangipasa tilintag iday House of Representatives, babaan ti House Bill number 4644. Kanya laman na ngay datoy. Dato yan. At join tayo, merge together, na ang masakot. Ako dato yan. Aan nga lako dato. Uray kaya tayo nilako, mali mo na kaya ni Congressman gagatamin. Okay. At balin nga City of Ago and Aringay. Okay. Ano yung mangyari dito? Kastoy, during the transition period, ano yung mangyari? Transitory provisions, ano yung mangyari ito itsura na? At balin nga duwa nga distrito. District of Aringay, District of Ago. Innom nga sa bunyang bayan dito, innom ba't niya ko, o may isa ti mayor, may isa vice mayor. No, taga-Aringay ka, hanggang mabalin nga gibutos ti isang bunyang bayan, ijay Ago. Innom. Okay. DJ mayor and vice mayor, overall, sa mga gibutos. Anya nga, ti maaramid, ijay linlintag, na nararamid tayong ordinansa. Remains the same until agbalin nga sitin. Agaramit kayo man si Barbaro Malindintag. Masapol ti plebisito within 30 days after approval of the President. Kasi ano na proseso na nato. Pumasa ijay Kongreso, apan ijay Senado,
pumasa, apang kini-presidente, aprobaran na, orderan na Comelec, to come up with the plebiscite within 30 days. Napaspas. Yan, napaspas. Officials of the city of Agoo and Arigay. Kita dyan po, ma-absorb amin. Ma-absorb. Amin nga posisyon, i-absorb. Pati ka din si kayo, na kapitanes, maapektaran tayo dito eh. Ang kayo nga maapektaran. At danto ako ti transition committee nga mabuo, kas pangaringan. Pumasa dato yung galintag kasangwanan ti May 2016. At dati transition period, awan ti election ti 2016. Amin carry over. Mayor, vice mayor, na duwa nga iling. Tinto sumarunong na eleksyon, 2019. Pati kapitanis. Kanya rason na diyan. Because nung nag-person in the process, na-dissolve di jay ako o na-dissolve ti Aringayon. So wala ka ng posisyon. Kasjay. Until ma-finalize. Okay. Kanya pa, di maraming tulita. Nagkita, plano tayo, the same lang ta. Ang sweldo na the same rate, pending final approval transformation nga syudad. So, awan ti madanagan nga ma-displace. Kasi ano na nga, hindi kita mamaestra. Andiyan ang muti regulasyon ti national government agencies na nagpalintayon nga city. Nga to syeldo. Mang Mares, the same pailaan. Ay, ninto karot congressman sumumpat, the additional nga po city. Okay, same basic rate. Yeah. Okay. Succession clause. At alam nito ako, ay magbagada, yung utang ti ako o di utang tayo matan. Wala, kasawa kayo karugay. Di kwarta na, kwarta matan. Kasi, no anyway ako, even without merger, kaya nga bayadang ti ako o di jay utang da. Kan uray awan ti merger, si kayo nga taga-Aringay agbaybayan matan ti utang ti ako no apang kayo grocery, no apang kayo Jollibee. Bayad amin di ako o di jayan, whether you like it or not. Agbaybayan kayo. Okay? Dati man ako, suspension of increase in rates of local taxes, kung nalagamin. Syudad kayo, di mamatog ti presyo ti taxes. Maybe. Yung naglawag natin yung tagtay dito eh. Within 5 years, apan approve na ng syudad tayo, awan iti tax increase. Ngayon, in fact, not only 5 years, because during the transition period, frozen amin. So, transition period could take about 3 years. So, during that period, awan ti agkuting na taxes. So, 3 plus 5, that is about 8 years na awan ti increase. Okay. Representative district, agbutos tayo walang ti congressman, agbutos tayo ti sangguniang panglalawigan, agbutos tayo ti governor. Okay. Okay. Tira. Dapay, ako nabang kami di kanton. Naira na ang mga sa dami. Yung presentation, dati sa dami niya po, pang mialalan, iti waste management da. During the presentation da, nag-present the information officer, fruits of our city hall. Kuna na, naira na, yung bakal, yung matami. Yung bakal. Di ko na, in 2001 ng municipality da, iti ira da is 26 million. In 2002, 1 year after na nagbalin syudad, 120 million. By 2012, tira dan 206 million. By 2014, tira dan ako 340 million. Ang muyo di kanton, di population dalaan 60,000. So, nagkatu, makwartada niya, galaw. No, di pong ti Aringay kan ako, karong populasyon tayo, 100,000. Nalawlaw pa iti teritoryo tayo ng San Fernando. So, more or less, we are expecting 500 million. Kasi nang may translate yan, di oras kayo mga barangay, makinabang. Kasabo, fruits of our cityhood. Okay? Ngayon, oray na basta, i-discuss tayo lang ako di jay tax as an issue. Kami, isang kabagada, makaring-ring pa yan. Tax, mga to. Ang kayo nga matanagan.
Ta iti power ti city to impose tax at limitasyon na. Not more than 50% ijay rates na impose ti municipalities. Makita tayo ito no, Madam Nama. Sige. Sige. Dapat mo ijay real property tax. So, umato iti bayadan ti dagdaga. Pagpaiso ako. At our present situation, membro tayo ti probinsya, kastoy ti sharing na. Ijay piso nga bayadan nyo, 35 centavos sa pankin ni Governor, 40 centavos sa pankin ni Mayor, 25 centavos ti agpati ti barangay. Ngam, no nagsyudad tayo, kastuyan. 70% agpati ti syudad, 30% ti agpati kini barangay. So, uray no umato, dakdaktal ba't ti agsubli ka na tayo? Okay. Advantages and disadvantages. Naitamak po tatay nga po, scope and scale of economy. Apay ngayon na nga po, iti presyo, iti makatgatang, iti barangay kaysa Jago. Ayan natin, nga to, iti bayad, iti pwesto niya palengke, aringay mo na ako. Ako, ayan na nga, iti nalaklakang malakang. Ako, so ako, uray na nga to, iti bayaran nga pwesto niya ako, nalaklakamat, iti big magaggatang, which is more significant kada tayong ordinary people. Sino kada kayo ti negosyante, the business na? So, we should be more concerned on prices of goods because apektaran na tayo nga inaldaw-aldaw. So, nung syudad ka, although umatot tax, lagi dyan negosyante. Bumabawat ti presyo ni goods nga makapektar ka na tayo amin-amin. So, what's the problem? With taxes, let those who are capable of paying tax, pay the tax. Lagi tayo businessmen, lagi dyan. Yeah. Okay. Nalaklakati presyo because they have the scale of economy. Piso ti markup da, sa gasok malakwan da, ada sa gasok na. Dito aringay, talo ti malakwan, at markup ka siya pa 20, 60 pesos ulaan. So, diya ako, scope and scale of economy. Greater access to resources, nakita tayo matan, the fruits of our city hall. Dakdakal umay nga hira kada kayo. Increase of political influence, siyempre, na syudad ka, dakdakal influence siya. Manu iti munisipyo ti Aringay, ay ti Ilong, Pilipinas, 1,700. Manula ang ti syudad tayo. Mas na 80, lahat ti syudad. Nakada ka mapansin. More employment opportunities. Natural. Na syudad ka, ano ti kumay ag-invest. Kan may sapay, uray gobyerno, tumakkel iti masapol ni empleyado. Ijay kandon, 200 iti munisipyo da. Iti nagbaling da ka syudad, 400. Just imagine ako the number of documents na masapol nga i-reconcile ti abo o Aringay. Di nagado iti masapol nga empleyado. Kita munisipyo. Leveling up of status, di siyempre, taga-syudad ka. Sa baling mas tinatingnan diyan niya ako. Taga-syudada, although taga-Santo Rosario ka, dahil Kingsyan, taga-syudad ka lang tawad tayo. Higher standard of living, nangat-ngato, iti standard of living because nangat-ngato, iti masyol-sweldo tayo. Ibagak na tayo, enjoyment of taxes. At ato, umay ka na tayo, benepisyo ka po ti WIS, Accelerated Growth and Development. Yan, napaspas-pas ako, mga pinagunlan. Munisipyo o syudad? Syudad. Nakita tayo ba? Datoy, may kapat, ang maudi, transition trap. Ano gabin na kita cities? Nga ti problema da iti munisipyo da in carry over talaan direct syudad overpopulation, traffic, etc. etc. Dato yung sitwasyon tayo data is haan tayo, at tsansa tayo nga haan nga ma-repeat na kaya problema at oras tayo nga agplano. We are starting from zero. So, yung problema iti urbanization, haan tayo po na nga makapektaran. Let us go to disadvantages. Urban decay, squatter, etc. Overpopulation, sobra ang doon. Ano gamin di migrants na umay? Displacement and dislocation. Kat ako ada to'y, wala tayo explain ako to yung discussion tayo ti taxes. Delusion of loss and delusion of status. Siyempre, sikat ka dito yung Aringay. Sikat ka, first honor ka, izay barangay elementary school nga ipapulasyon na, papanintig.
Intukan na ilaukan, itiskulaan nga sa mga gasot, o ribu-ribu mga estudyante. Sikat ka pa ba? First honor ka pa ba? Baka hindi na. So nga, atong inyami, ado ka na tayo timadalagan dito because of loss of status. Sluggish growth, nabuntok, na pinagdaktel, pinagasenso, no at dakay di munisipyo. Dito aring gay, manulang iti pagayaya, matinga kwarta, 15 million. Can we sustain our project? Si kayo mga kapitanes, ang muyumot kiligat na, aburay ka, padating kaya mo, iururay mula agad, ingana. Right. So, possible increase in taxes, that is correct. That is correct. Possible increase in taxes. But, kaya't kung may discuss ka na kayo ako, dati tax. Tanong na, Dr. Basit, pinag-awat tayo. Kasta ni simple nga diagram ni tax. Ni businessman, ni lot owner, nagbayad ni tax kino gobyerno, no gobyerno, itad naman kadagyan ng taxpayer in the form of service, subsidy, project, or cash transfer. Ni non-taxpayer, igatang na itibus kini businessman, agree cost. So, kinalatak example tayo dito, ay kumanagating 4 piece. Ada tax, patang kinya na, agsubli nga cash, santo apan na igatang kini businessman. Sino ti 4 piece ito 4 piece. Nung magpasan ti payout, anya ti pangupagkatangan ti grocery, yago ono aringay. Ay, yung pagmag sa taga-aringay, di ba adwan na gamit, ako malpas payout, at dada pa yung Jollibee, na luma. Hari ako. Nandiyan ti kalatakan, example, agree-cost di kwarta. Ngayon, mahalaga na dyan ti aspeto ti taxation. Because ti tax ako, other than increasing the income tayo, at that is social or regulatory purpose na. Example. At that is ang apulo nga pesto nga paglakwan dito'y aringkay. Mano ti agaplikar nga panaglakaw, Apo Ferrer. Ti pesto, siguro, at ti agaplikar nga talo, namon. Anya nga iti epekto na, ijay rate nga tansaan tayo mapagabang. Mumato, wano bumaba, patang-talo ti agapaplikar. Bumaba. Okay. Sa nga pulo, sa nga gasot nga aplikante, ito'y aringgay, mumato, wano bumaba. Mumato. So, in other words, saan nga ni Apo Mayo, kang nga ni Apo Sanggunian, tibang determine iti rates of fees taxes. Da kayo mga umili, babarente, market forces, the law of supply and demand. Kasparigan, nakita na tricycle na to'y. No, at dati open nga franchise nga sa kapulo, 50 kagaplingar. Anya nga karamihan nyo matuda. Nagngina ti bagayo nga, membership fee, umabot pa iti 10,000. Nung ay, 10,000 samay. Oh, 10,000. Agasang nila sa nakita dito na. Ngam, kasano na kayo katapo. No, iti open nga franchise. Sa kagasok, talong tagapinar. At ang ating masingiran to nga membership fee. Awan niya. No ngay, kasi araminan tayo. Awanan, iti franchise fee. Open. Awan, tinigurigurasyonan. Diyan iti mangyari ng tagbibet tricycle. Di awanan ti kitandang, baka bibinang kada painitan. So, iti kasta permits, franchises, serves a regulatory purpose. Ang pantayo niya buo. Apay ngay nga nangingina, iti abang ijay bayan ijay pwesto niya buo. At okay, apan agkukompetensya nga gumatang, nagado ti taga-aringay nga apan may kisagsagsag at lako niya buo kay sa aringay. So again, kanya riyay, it is market forces. Haan nga ni Apo Mayor, ni Apo Vice Mayor, ni Apo Konsyal, ti agibaga, no kangina, market forces. Okay? Klaro, ma'am? That is the dynamics of taxation. Diyan yung real property tax. Dijay, dwis tinagdaga. General theory ti land ownership. Amin nga daga sa Pilipinas, bagiti gobyerno. Iti titulo nga iganam, ebidensyam nga sika nga tao, inikan na katibang malubos, ni Apo Goberno, nga usarong data nga daga. Kat no, at dati sa nga pulo nga daga, mainti ni aplikante, iya nga daga, kanya nga epekto na. At dati, ma-displace. At dati naawanan ti chance nga karon ti daga, at naawanan ti chance nga karon ti pwesto ni palengke, at naawanan chance nga karon ti tricycle.
anya nga iti mangyari, no, awan ti maganap da. Isu nga sika nga nagbayad iti franchise, sika nga nagkanti karumbangan nga dadagang, rumbang nagbayad ka ti bismo, tatlo na ganyan na displace at dapat ti maramananda. Agrikos ako, diyan niya, agrikos. Kasi sa noon na ngayon kumina mo, kasi okay lang mo kumina. Diyan ti factors affecting iti real property. Ay, sige, barabaman. Sige, isingin pera yan. Hanggang siguro mamati ako, this is actual. Tungtungan tayo lang tayo yung business taxes. Ija San Fernando, rate na 175. Example na naroy. Kitaan nyo man, nalakalakangatan San Fernando, Aguo, Aringay. Alakaan San Fernando, syudad. Ang paingay. O, anyan ti mabaling nga rason dito. Because of scope and scale. Diyan taga San Fernando, manungin natin pa ba nag-CCSI dahil? Amin kayo kapan, nag-CCSI. So, they have the volume of transactions. Uray no, sinti-sinti mo da, at ano, iso makaya da, iti nabababa na rate. Naibagat na tayo ako, diyan, limit iti taxation iti cities. Dapat San Fernando City, in maximum na, diyan, maximum allowable. Yeah, okay. So, hindi niya pag-example na 165 times 50%. Hindi niya ilang the maximum na mabalin nga impose iti munisipyo. So, 165 times 1.5 siguro at bali nga 240. So, maximum imposable rate city to is 140. Ngayon, kita nyo dati ako kita nyo kita dunga. As paringan dati ni 2 million. Yung negosyante nga nakalako di 2 million di San Fernando, the bis na is 13,750. Dito yung Aringay, tibayadan na 14,368. Manungay lang diya awang pa isang aribo. Ija nga San Fernando, ay nga ako, 1,650, isang aribo. So, is there a significant difference between tax rates na gino'y talong email? Hindi naman ganun talaga yan eh. Although, of course, naging negosyante tayo, they blow up everything. Uy, hindi mato ti buwis, tangat nga to ti buwis dito, iso nga, kumato presyo. Well, in fact, it is not. Because in San Fernando, nalaklaka iti magatang, stop, ay sa Aringay. Nakabay niya kung Aringay. So, tax is not an issue. We should be more concerned iti prices. Okay. Let us go to real property. Naibagat na tayo. Ije mo sa Fernando ako, ibagbagada kami, adayo nga mumato ti tax iti munisipyo, ay ti syudad ng munisipyo. That is not correct. Kita nyo ako, San Fernando, Masico, is a barangay di San Fernando, ije boundary ti nagilian kan San Fernando. Sulinat datoy, yung nasimintok balsada da. Dijay zonal valuation na 250. Ang bitakay, sumat ti solinar rin ginyadan. 350 na siminto makalsada na dyan. San Antonio, awang talay-talian sa'yo. 200 zonal valuation na. Is there a significant difference? None. Apay ngay, because DJ classification da, DJ area da, almost the same. Yeah. Next, DJ kasi. Anyaya ako timang determine iti zonal, iti bayadang fish tinaga. It is the market value. Yeah, market value timang determine datoy. Kasi anya ti market value, anya ti fair market value. Fair market value iso ti presyo di jay nga kayak di aglako ken kayak jay gumatang. Sika nga pangarigan. At dati lakong 100 square meters at 1,000 pesos per square meter. Di poblasyon ti Aringay. At dapat naglako di Galiano 100 square meters also at 1,000. Anya nga tigatangan. Di Galiano, when no rin poblasyon. Di poblasyon. So, ibig sabihin, kayo nga buyer and seller determine iti market value. It is not government. It is not government. Right? Yan, dapat nga wala tayo. Yan lang yung gobyerno. Yan lang assessment level. 40%, 20%, which is uniform in entire the Philippines. The value is the fair market value. Okay? So, kita yun yung back the theory of land ownership. Nusikan,
Nagkang ka-pribilisyo nga talagang, kaya kasawon at tatao nga napapawan ti daga. Tangititalo ko rin daga niya ako, isarting niya po Diyos nagaramit dagan. So, umina ti daga, whether we like it or not, sa ti ag-interest nga, karoon ti daga. Okay, hangka makabayad, tanang ato unay. That is your problem, because there is another, there is another factor in determining di mano, di pabayadan ti buwis. It is actual use. Kaya niyo ako ang actual use. Inikan na ka ti gobyerno ti daga sa usarang pagbalinang nga productive. Hopefully, you will gain income. You will gain income. Kat no dyan dagang binaybayam, ang binagbaling nga productive, the tax rate mo remains the same because of the fair market value. Kasi, noong mo kaya ka naging productive, hindi kala ko managal alo ti dagamon. Taado ti nakapila. Nuhangkan makabayad ti buwis sa niya ng gobernon, dyan alaan ti gobernon, itat na kadagidyan kaya na pagbalinan nga productive dyan. Ganun lang naman yun. Tata, balay mo. Kaya mo matag palastog, didaktal ti balay mo, daktal ti buwis mo. Because of, di baro nga tsorya bata, daktal ti carbon footprint, dagidyan, daktal ti balay na. Okay? Ganon. Kung may sapay, daktal balay mo, apalan na ka di karubang na barong-barong. Nakawan na ka. Iso nga di bis, ngay bay-bay mo di daktal balay mo, itan po gobyerno, napankin ni ako na kurapay. So, the dynamic city taxation. It is not simple ang baybayad karatan. Ang dalag tayo with respect to taxation, no, umay na poles. So, umay na poles, aanin nga agrikos. Aanin nga agrikos di jay triangle. Subig niya triangle. Anin nga agrikos. Gamin, ang sideline niya, na poles. Withholding, wala sa niya. So, hawan ti agrikos rin. Maputed di jay sirkulasyon ti kwarta, panapan niya na poles, napanjay American. Okay. The issues. So, wala tayo siguro mga niya, dynamic city taxation. Bayad ti pinag-reklipos mi, ado ti rumor nga issues, idamdamat na, di nga identity, kada mabura ka no ti aringgay no ag syudad. Tama ako, nagkita tayo mo, 1741, 1850, kasi tila tayo, aringgay tayo rata. Bigi-join tayo tayo, o syudad tayo. That is another identity which evolves. Sharing of era and financial assurance ko nada kung madiyay. Kami ko nada, ang paisong ang umato ti irayo, 500 million. Alaan mo't amin di ako, di 499 million. Kung nada ba? Ang nakasya ako, ang nakasya. Itulak tayo dito, it is equitable distribution. I-discuss to ni Apo Congressman. Anya nga ti assurance tayo, nga gusto ako ti sharing, di ta daktal na umay kwarta. At dapat Apo na kita institusyon tayo. Ang familiar kayo mo di Barangay Development Council, familiar kayo mo di Municipal Development Council, at dan umatlaan City Development Council na pagmembruan ni Apo Kapitan, pagmembruan ni kitay NGO, isutan to ti mga sure kada tayo, kada kitay projects nga kayat tayo, kat sobrang iday planning na dapat nga punduan. Miwas nito, Congressman tayo-explain na yan. Datoy, political concerns, political dominance. Kasak noon na nga, di ang tunga mayor ni Apo Erican. Dato'y kisensya na ako dato'y. Di ang tumat nga Vice Mayor Charlene. Andiyan may pagata, subject to the election dato'y. Ganyaman ako, sakripisyo kada kami dato'y. At sakripisyos tayo amin para parsiyatan ti amin. Political dominance, manada. Dito na ako niligilan natin Mayor. Pauman tumat ha. Namala, masay. So anyway, ako dato'y dominance. The framework na diya kasi nga pinagpampanunod is thinking, aringgay is aringgay, abuo is abuo. Dumanon to di panahon nga blending tayon. We will be thinking as a citizen of one city. No longer as a citizen of the municipality of Aringay or municipality of Abuo. So there is no issue on dominance anymore if we change our mindset. Employees, ma-carry over amin, umalupay. Yung siyempre, based on your qualification. Seat of government. Tinekabi ni Jeno, seat of government is Abuo. Ngam, wala niya po Congressman,
Hasta na natang munisipyo tayo, talong aldaw diyago o talumat nga aldaw dito'y Haringay. Ti Domingo, bagi mat ni Apo Diyos. Timeliness. Apay ngayon nga agad apurado kayo. Tanya ako, apay nga apurado kayo because nakita yung matatay. Nga, there is no time. Lumakay tayo na we cannot reach 39 years old, except me, of course. I am 20. Kasi ilang ako can may sapay at the pending law bill in Kongreso. The House pa yan, actually, nasa the House. Nga po na, iti requirement, the City Home, at balin nga income of 220 million. Population, andiyan mo manang. Population of 25,000 and land area of 5,000 hectares. Ikaw mo yan. Ay, nandito. Anyway, na-compute ni Magdakoy ako. It will take a go on its own to reach schedule based on that standard nga Haringay ako, it will take 56 years. Tapos ma-reach tayo yung 230 million. Population, pasok tayo dyan. On the other hand, ago will take 19 years. Tapos ma-reach naman dyan 220 million. Nuhanan na agbaliw. Nagbaliw mo karoon standards. So this is our chance. Actually, nakaunan ni Senado, yung pasa ni Apo Loyola, nga tumalin yung paspasan ni Apo Hunasan, which is 500 million income. Nagtamo ka pa yung makapagsyudad. Okay, that is the result nga i-apurado tayo. Sublim J.A. Taxes, fees, and permits, na-discuss ko at tayo. So ako, last, datoy. Amok nga mo yung familiar kayo the legend of Haringay. Sino ito umahin dito yung mga istorya? Dati premyo ng tawagin niya po, congressman. Ma'am, Kumaris, legend of Haringay. Nakalantay na agad tayo, Haringay. Haring! Ay, pasan mo na. Ma'am. Pasan mo na yan. Sir. Dua kalaban ka tribo niya. Ya bagatan ti Karayan, amyanan ti Karayan. Yung girlfriend, aring nagan na, dajay taga amyanan. Yung boyfriend, na dito ay bagatan. Tapos, dajay Karayan, nagbalin nga, aring ay, na. Question. Anyang ay tinagan di boyfriend na. Tinagan di boyfriend na. Guess. Ako, inaanan ni Kapitan Milda. Ako, tinagan na ako, dijay boyfriend na. Jadi, pagbagada kami ni Jay History, legend books, awan na. Ni-research ni Manang Nenet, ako, gayang tinagan na diya ako. Iso ni Aring kini ako, nagkasarda iti mano 1,000 years ago. Dati 2014 is a renewal of vows lang. Renewal of vows ni Aring kini ako. Kaya ako, nagka-questions yo ako, I can erase yun o maramdaman. Do not be afraid nga manisura. Okay? Garot, katayong matigong dawan, sa ating sponsor. Si co-sponsor na dito, ni Apo Papay Ortega, ni Apo Victor Ortega. So, sir,